Naririnig ko mismo sa aking tenga. Bakit pa ba siya buhay? Ang tawa na sumunod ay hindi malakas, sapat lang para hatiin ang isang bagay na malalim sa loob ko. Nakaupo ako sa likod ng kahoy na gete. Hawak ang isang basong pinggan ng peach cobbler. Mainit pa. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. Hindi pa. Hindi ako umalis. Naglakad ako sa bakuran na parang walang narinig. Lampas sa mga string lights, lampas sa mga picnic table, lampas sa mga mukha na hindi lumingon sa akin. Ang ilan sa kanila ay dugo ko, ang iba ay estranghero, pero wala sa kanila ang ngumiti. May nagsalita, "Oh, Maria, hindi namin alam na darating ka." Si Judy yon, asawa ng anak ko. Pareho ang boses mula sa likod ng bakod. "Dala ko ang cobbler," sabi ko. Walang nag-alok na kunin ang pinggan. Nakahanap ako ng upuan sa dulo ng mesa. Ang folding chair ay umuuga sa ilalim ko. Sumakit ang likod ko, pero nakaupo ako ng tuwid. Amoy ng inihaw na karn at citronella candles ang hangin. May tumutugtog na musika mula sa speaker ng isang tao. Masyadong malakas at mabilis para sa sinumang lampas sa 40. Tumawa sila, kumain, uminom. Nanonood ako. Si Carlo, ang anak ko, ay nagbigay ng toast sa isang punto. Sa pamilya, sabi niya, itinaas ang beer. At nang mag-clink ang mga baso, walang lumingon sa akin. 3 beses dumaan ang mga bata, ang mga apo ko, sa harap ko. Walang huminto. Walang nagsabi, "Hi, Lola." Nagtaka ko kung nakikilala pa ba nila ako nang walang apron o grocery bags. Dati ay dala ko sila ng gummy worms sa Ziploc bags. Lumapit sa wakas si Judy. Yumuko siya ng may pilit ng ngiti na suot niya kapag may kamera. "Gusto mo bang magkaplato?" Tumingin ako sa kanya. Ayos lang ako. Tumango siya ng mabilis at umalis bago ako makapagsalita pa. Nanatili ako hanggang sa katapusan. Tinulungan ko ang pag-ipon ng mga plato. Tinupi ko ang mga napkin. Pinunasan ko ang malagkit na mesa gamit ang basang paper towel, habang nagsisimula ng lumipat sa loob ang iba. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking walang laman na basong pinggan. Mainit pa mula sa hapon na araw, at umalis ako. Hindi sa galit, hindi sa lungkot, kundi may desisyon. Kinabukasan, gumawa ako ng kape sa pinakamaliit kong kaldero. Isang tasa lang. Umupo ako sa mesa sa bintana. Paihong mesa kung saan gumagawa ng homework si Carlo noon. Masyadong mahaba ang mga binti niya para sa upuan. Noon, kailangan niya ako. Ngayon, tiniis lang niya ako ng bahagya. Hindi ako nagsalita sa sinuman noong linggo. Malinis at tuyo na ang pinggan ng cobbler at nailagay na. Isang beses lang ako lumabas ng bahay para kunin ang koreo. Pero hindi ko binuksan ang mga sobre. Hindi pa ako handa makita ang pangalan niya sa singil ng kuryente. Ang bahay na iyon, ang kanilang bahay, ay akin noon. Ang down payment man lang, 2 milyon mula sa aking retirement account ng panahon na naniniwala pa ako sa pangalawang pagkakataon at pamumuhunan sa pamilya. Para lang matulungan kayong magsimula, sabi ko. Walang kondisyon daw. Walang lugar sa mesa rin pala. Nandoon pa rin ang mga papeles sa aking filing cabinet. Hindi ko pa kailangang tingnan noon. Pero ngayon, gusto ko nang tingnan. Hindi ang mga numero. Alam ko ang mga numero, kundi ang mga pangalan. Kanino ang pangalan sa ano? Sino talaga ang may-ari ng ibinigay ko? Kinuha ko ang folder na may label na bahay ni Carlo. Sa loob, nakita ko ang purchase agreement, ang deed, ang signed letter na isinulat ko, na nagbibigay ng pera ng walang inaasahang bayad. Dahil anak kita, isinulat ko. Masakit basahin ang linyang iyon. Mas masakit kaysa inasahan ko. Gabi na nang tawagan ko ang isang babaeng nagngangalang Lina. Hindi siya kaibigan. Hindi eksakto, pero matalino siya. Dati siyang nagtatrabaho sa Probete. Nagkakilala kami sa bridge years ago at paminsan-minsan ay nag-uusap. Sinabi ko sa kanya na may tanong ako tungkol sa ari-arian, regalo, at mga dokumento sa estate. Hindi niya tinanong kung bakit. Sinabi lang niya, punta ka bukas. Dalhin mo lahat. Matulog akong mahimbing ng gabing iyon. Walang gamot, walang paglalakad-lakad. Hindi eksaktong kapayapaan, pero parang pagkakahanay. Sa umaga, maganda ang damit ko, pinlansa ang pantalon, tunay na sapatos, magandang coat kahit mainit. Kapag babaguhin mo ang hugis ng buhay mo, magsuot ka ng may buttons. Amoy lemon cleaner at peppermint tea ang bahay ni Lina. Tiningnan niya ang folder, binasa ang mga dokumento, at nagbigay ng maliit na ungol. Walang nakasulat na kondisyon, walang shared title. Sa kanila na iyan ngayon. Binigay mo. Alam ko, sabi ko. Pero hindi ibig sabihin wala kang magagawa. Sinabi niya sa akin kung ano pa ang magagawa tungkol sa mga account, will,
power of attorney. Hindi mo maibabalik ang bahay, sabi niya. Pero maasiguro mong wala silang makukuha pa. Sapat na iyon. Binigyan niya ako ng checklist. Tinupi ko sa kalahati at inilagay sa bag ko. Gabi na, umupo ulit ako sa mesa sa kusina. Walang musika, walang telebisyon. Tahimik lang na dati ko pang kinamumuhian. Ngayon, tinatanggap ko na. Kumuha ako ng blankong papel at isinulat ang pangalan sa itaas. Carlo. Pagkatapos ay gumuhit ako ng isang linya sa gitna nito. Miyerkules. Nagbaka ko ng P na hindi ko balak ibahagi. Blueberry na may counting lemon zest. Ginamit ko ang magandang cross recipe. Ang ginagamit ko noon sa Kaarawan at Thanksgiving. Ngayon, para sa akin lang. Walang dahilan, walang okasyon. Basta kaya ko pa. Umupo ako sa porch habang lumalamig ito. Natakpan ng lumang Afghan na ibinigay sa akin ni Doris bago siya pumanaw. Tahimik ang kalye, ilang bata sa bisikleta. May nag-araro ng damo 2 bahay ang layo. Uri ng hapon kung saan walang malaking nangyayari. Maliban kung titingnan mo ng mabuti. Mga alas negatibo 4. Dumating ang isang kotse na kilala ko sa kabilang bahay. Si Mitchell, kapatid ni Judy. Lumabas na may tote ng grocery at bote ng alak. Kumatok siya isang beses at tumasok ng walang hintay. Comfortable, sigurado sa lugar niya. Halos 4 na buwan na akong hindi inimbita sa bahay na iyon. Hindi mula sa kaarawan ni Rube. Kahit noon, inupo nila ako malapit sa basurahan. Para hindi ka masyadong malapit sa musika. Sabi ni Carlo na parang thoughtful. Hindi binuksan ni Rubay ang regalo ko hanggang umalis ako. Isang picture book na tinahi ng kamay. May maliit na note ako sa loob para kay Rubay na puno ng pagmamahal ng lola. Hindi niya binanggit. 2 beses ko pa silang nakita mula noon sa grocery store 1 beses. Si Carlo nagmamadali. Si Judy nagkunwaring hindi ako nakita sa produce aisle. 1 pang beses sa library, kung saan dumaan lang si Rubay sa harap ko. Walang ngiti. Parang substitute teacher lang ako, o kapitbahay na hindi niya matandaan ng eksakto. At gayunpaman, may drawer pa rin ako sa halway na puno ng stickers. Maliit na notebook, maliliit na kayamanan para sa mga bata sa kalingkailanganin. Taon-taon ay pinupuno ko iyon ng tapat. Ngayon, inalis ko lahat. Lahat ay inilagay sa paper bag. Inilagay ko sa tabing daan, kasama ang iba pang recyclable. Pinanood ko ang bag na nakaupo doon ng maraming oras. Hindi hinahawakan, katulad ko. Gabi na, may mensahe mula kay Carlo. Hoy, sabi ni Judy na baka nasaktan niya ang damdamin mo noong linggo. Walang intensyon. Pagod lang siya. Alam mo naman ang family events. Binasa ko ng 2 beses. Pagkatapos ay binura ko. Hindi sinagot. Binura. Hindi ko na i-archive ang mga paliwanag niya na parang museum piece. Matagal ko nang ginawa iyon. Iniimbak ang mga dahilan na parang alaala. Binalot sa malambot na pading ng hindi niya sinasadya o stressed lang siya. Tama na. Alas negatibo 7, may kumatok. Sandali akong nag-isip na baka. Pero si Kay mula sa kapitbahay na may container ng lentil soup at nagtatanong kung nakita ko ang pusa niya. Hindi ko nakita, pero inimbita ko siya sa loob. Umupo kami sa mesa sa kusina at hinati ang P. Hindi niya tinanong tungkol kay Carlo. Hindi niya tinanong kung bakit mas mabigat ang mata ko kaysa dati. Sinabi lang niya na ang P ay napakasarap na parang humihila ang tuhod niya. Tumawa kami. Mas kailangan ko ang tawang iyon kaysa inasahan ko. Pagkatapos niyang umalis, kinuha ko ang isang larawan mula sa shelf sa hallway. Ako at si Carlo, 1,987. Siya ay 8, kulang ang ngipin sa harap. Ngumingiti na parang ako ang buong mundo. Tiningnan ko ang batang iyon at bumulong. Miss kita. Hindi ang lalaki, ang bata. Inilapat ko ng patalikod ang larawan. Pagkatapos ay binuksan ko ang desk drawer at inalis ang envelope na may label na legal. Sa loob, ang aking will, medical directives, ang dual power of attorney na pinirmahan ni Carlo, 3 taon na ang nakalipas nang mahulog ako. Ang hindi niya sinundan, hindi tinanong. Matagal kong hinawakan ang dokumentong iyon sa kandungan. Bukas, babalik ako kay Lina. Pero gabing iyon, umupo ako ng tahimik sa dilim at nagpaalam sa bersyon ng aking pamilya na umiiral lang sa alaala ko. Tahimik ang opisina ni Lina kinabukasan. Malambot na tahimik. Uri na bumabalot sa iyo na parang makapal na scarf. Ang desk niya ay may maayos na stack ng files. Mug na may nakasulat na, I read contracts for phone, at isang garapon ng peppermint na walang hinahawakan. Simulan natin sa power of attorney. Sabi ko, inilagay ang dokumento sa harap niya. I revoke ngayon. Tumingin siya sa akin sa ibabaw ng salamin niya. Sigurado ka ba, Maria?
Malaking pagbabago iyan. Sigurado ako. Hindi niya tinanong kung bakit. Tumango lang at hinila ang papel sa kanyang panig. I-file natin ang revocation ngayon. Inotarize ko. Kakailanganin mong pirmahan ang ilang bagay. Pero gagawin ko itong madali. Umupo ako habang nagpiprint siya ng mga form. Hindi tumibok ng mabilis ang puso ko. Hindi nanginginig. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pag-aayos. Gusto ko rin baguhin ang will, sabi ko. Alisin si Carlo bilang executor. Alisin siya ng buo. Nagdalawang isip siya. Gusto mong ganapin na alisin siya. Tumango ako. May bahay siya, trabaho, pamilya. Hindi niya kailangan ang naipon ko. Malinaw na niya kung ano ang mahalaga sa kanya. Hindi siya nagkontra. Binuksan lang niya ang bagong template at nagsimulang magtype. Sino ang papalit sa kanya? Hindi pa ako sigurado, inamin ko, pero maghahanap ako. Profesional siguro. Isang taong hindi tumitingin sa akin na parang loose end. Gumawa siya ng note. At ang bahay. Walang makukuha sa pamilya ang bahay, sabi ko. Ibenta. Ang proceeds ay mapupunta sa isang cause na mahalaga. May ideya ka ba? Kinuha ko sa bag ko ang lumang brochure. Ang women's shelter sa Greenway Avenue. Doon ako nanatili noon bago ipanganak si Carlo. Matagal siyang hindi nagsalita. Nag-click lang siya ng ilang bots sa screen. Napakalinaw mo sa bagay na ito, sabi niya. Matagal akong hindi malinaw. Nang handa na ang mga dokumento, pinirmahan ko ng maingat at sadya. Inotarize niya, tinali ng maayos, at ibinigay sa akin ang kopya ng bawat isa. Habang tumatayo ako para umalis, hinatid niya ako sa pinto. Kung magbabago ang isip mo, kahit ano, tawagan mo lang. Hindi ko gagawin. Mas matalim ang hangin sa labas kaysa dati. Nasa labas ang araw, pero hindi mahalaga. May mga araw na dala mo ang sarili mong panahon. Hinila ko ng mahigpit ang coat ko at naglakad ng dahan-dahan pabalik sa kotse ko. Sa bahay, kumikislap ang phone. Isang mense. Hoy, ma. Nakuha ko ang voicemail mo tungkol sa legal stuff. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sabi ni Judy na kakaiba ang ugali mo noong nakaraang linggo. Anyway, tawagan mo ako. Sage. Binura ko. Pagkatapos ay binlock ko ang number. Kinabukasan, tumawag ako ng locksmith. Bata ang lalaki, magalang. Pinalitan niya ang lock sa harap at likod na walang tanong. Nang ibigay niya sa akin ang bagong susi, gumawa ako ng 4 na kopya. Isa sa bag ko, isa sa fire-proof box, isa kay sa kapitbahay, isa sa safety deposit box ko. Mas mahimbing ang tulog ko ng gabing iyon. Walang panaginip, pahinga lang. Sabado ng umaga ay may amoy ng ulan. Hindi dramatiko, yung malambot na metalik na basa na tumatagos sa gilid ng mga bagay. Sinuot ko ang bota ko at lumabas pa rin. Matagal nang hindi hinawakan ang hardin. At ang mga marigold ay nakayuko na parang pagod na balikat. Pinutol ko ng dahan-dahan, sistematiko. Parang kontrol ang gunting sa kamay ko. Tanghali, nagmaneho ako sa First Mutual Credit Union. Mas tahimik ang branch kaysa naalala ko. Walang mahabang pila. Tahimik lang ang tunog ng printer at magalang na usapan ng customer service. Humingi ako ng manager. Lumabas si Trina, brisk pero mabait, at dinala ko sa kanyang glass-walled office. Gusto kong suriin ang lahat ng authorized users sa aking mga account, sabi ko. Binuksan niya ang screen. May isa kang consignor at isang authorized card holder. Si Carlo J. Hemsworth. Anak mo ba? Deti. Nagdalawang isip siya. Gusto mong alisin siya. Gusto kong burahin siya. Nagpaus ang daliri niya sa keyboard. Ganap. Alisin ang access, kanselahin ang card, i-reissue ang lahat sa pangalan ko lang. At gusto kong baguhin ang security questions, baguhin ang online login, at i-lock ang account hanggang ako mismo ang pumunta. Tumango siya at nagsimulang magtype. Habang nagtatrabaho siya, tinitingnan ko ang halaman sa desk niya. Isang pothos, makintab at hugis puso ang dahon. Nakalaylay ng mahina patungo sa sahig. Mayroon akong katulad noon sa nursery ni Carlo. Minsan sinubukan niyang kainin ang lupa. Tumawa ako ng sobra na halos mahulog ang diaper bag. Nagprint si Trina ng mga pagbabago at isinuksob sa akin ang mga papel. Kung gusto mong mag-set up ng alerts o mag-create ng trust, matutulungan ka rin namin. Hindi pa, sabi ko. Pinapagawa ko pa ang susunod na bersyon ng buhay ko. Ngumiti siya na parang naiintindihan niya ang higit pa sa sinabi. Nang umalis ako sa bangko, hindi ako naramdaman na matagumpay. Naramdaman ko na malinis. Sa bahay, pumunta ako sa hall closet, yung may photo boxes, holiday tablecloths, at quilt na hindi ko natapos. Kinuha ko ang fireproof lockbots at binuksan. Sa loob ang pinakamahalagang dokumento ko.
Ang deed ng bahay, birth certificates, insurance policies. Inalis ko ang birth certificate ni Carlo. Hindi para sirain, para lang ihiwalay. Inilagay ko sa folder na may label na history at inilagay sa drawer na malayo sa iba. Gabi na, binuksan ko ang address book ko. May tabs pa rin mula sa 70S, mga plastic dividers na nagyellow na. Binuksan ko sa C at tinitingnan ang mga pangalan. Carlo at Judy, Rubay at Trent. Kumuha ako ng ballpen at gumuhit ng isang linya sa bawat isa. Pagkatapos ay binuksan ko sa L at sumulat ng bagong pangalan. Lina Moore, Attorney, Trust, and Estate. Natulog ako ng bukas ang bintana ng gabing iyon. Ang ulan ay gumagawa ng malambot na tunog sa bubong. Walang bangungot, tahimik at matatag na pag-aalam. Linggo, dumating ulit si Kai. Sa pagkakataong ito may banana muffins. Umupo kami sa kusina at nag-usap tungkol sa stray cat na nanirahan sa ilalim ng porch niya. Tinawag namin itong Vernon nang walang dahilan. Nanatili siya hanggang pagkatapos ng tanghalian. Pagkatapos niyang umalis, kinuha ko ang Sunday paper at binasa mula cover to cover. May underline ako sa listing ng maliit na apartment sa tahimik na complex sa gilid ng bayan. 2 kwarto, ground floor, may washer at dryer. Sapat lang. Gupitin ko at inilagay sa ref. Hindi para ngayon, kundi para sa malapit na. Hindi ako tumatakbo. Naghahanda ako dahil sa susunod na may magtanong, bakit pa ba siya buhay? Gusto kong malinaw ang sagot. Upang mabawi ang lahat ng binigay ko ng mura. Lunes, tinawagan ko ang real estate attorney na inirekomenda ni Lina. Isang lalaking nagngangalang Charles Lindell. Matatag at mababa ang boses niya. Uri na pinagkakatiwalaan mo bago mo pa makita ang mga mata. Sinabi ko sa kanya na gusto kong pag-usapan ang title changes at property transfers. Binigyan niya ako ng appointment sa Huwebes. Samantala, kinuha ko ang lahat. Ang deed ng bahay, property tax records, repay invoices na itinago ko sa loob ng 20 taon, bagong bubong, bagong plumbing, ang funes na sinabi ni Carlo na hindi sulit, pero binayaran ko pa rin. Bawat resibo ay sinulid sa kwento na gusto nilang kalimutan. Gumawa ako ng maayos na kopya. Naglabel ako ng folder. Nang matapos, parang war room ng isang babaeng hindi nila inaasahang lalaban ang dining table ko. Gabi na, tumunog ulit ang telepono. Blocked number. Hinayaan ko sa voicemail. Sandali lang, kinuha ng ma-chain. Maria, si Judy ito. Tingnan mo, talagang hindi namin naiintindihan ang nangyayari. Sinusubukan ng tawagan ni Carlo. Tinatanong ka na ni Rubay. Nag-alala kami lahat. Pakikalmahan mo kami. Pinatay ko ang ma-chain. Ang kasinungalingan ay nanatili sa hangin na parang lumang pabango. Hindi pa nagsalita si Rubay sa akin sa loob ng mga linggo. Kahit sa karawan ko na dumaan ng walang anuman kundi Facebook notification mula kay Judy na, "Hope you're having a great one." Sa ilalim ng larawan ng aso nila. Pareho ang karawan kung saan umupo akong mag-isa sa kusina at gumawa ng isang cupcake para lang markahan ang araw. Hindi sila nag-alala. Nagugulat sila. At may pagkakaiba iyon. Huwebes, sinuot ko ang navy cardigan ko. Yung may mother of pearl buttons na kumikisla pa kapag hinawakan sa liwanag. Dumating ako sa opisina ni Charles Lindell ng 20 minuto ng maaga. Nag-alok ng kape ang receptionist. Tinanggihan ko. Hindi kailangan ng caffeine ang mga kamay ko ng araw na iyon. Mabait si Charles sa tahimik, matalinong paraan. Uri ng lalaki na mas nakikinig kaysa nagsasalita. Nagustuhan ko agad siya. Gusto kong ilagay ang bahay sa trust. Sabi ko nang makaupo na kami. Walang makaka-access sa pamilya ko. Hindi ngayon, hindi kailanman. Tumango siya. Madali ang living trust. Ikaw ang trustee at beneficiary sa ngayon. Kapag wala ka na, mapupunta ito kung saan mo gusto. Gusto kong ibenta. Lahat ay ilaliquidate. Ang proceeds ay mapupunta sa Greenway Women's Shelter ng Buo. Nagtaas siya ng kilay. Walang family inheritance. Wala. Hindi niya pinilit, isinulat lang. Gusto ko ring alisin si Carlo sa lahat ng dokumento kung saan siya maaring nakalista bilang beneficiary. Bank accounts, insurance, healthcare proxies, lahat. Ihanda ko ang mga dokumento. Sabi niya na maaari naming inotarize sa loob ng opisina. Kakailanganin mong i-update ang will mo rin upang ipakita ang mga pagbabagong ito. Nagsimula na ako niyan kasama ang estate lawyer ko. Ngumiti siya, maliit na cool sa sulok ng bibig. Kung gayon, ginagawa lang natin itong opisyal. Nagtrabaho kami ng halos 2 oras. Sinusuri ang mga clause, pinipirmahan ang mga form, nag-aassign ng contingencies. Ipinaliwanag niya ang lahat ng may pasensya at katumpakan. Nang matapos, ibinigay niya sa akin ang slim binder.
Ito ang trust packet mo, sabi niya. Ingatan mo. Ang iba ay i-file namin sa linggong ito. Nagkasalamat ako at umalis sa opisina na may kakaibang pakiramdam ng katatagan. Na parang may bigat na naman ang gulugod ko. Sa daan pauwi, tumigil ako sa bakery sa Main Street. Matagal na akong hindi nakapasok. Bago ang babae sa counter. Tinawag niya akong maam at nagbigay ng libreng cookie dahil daw maganda ako. Bumili ako ng lemon tart at kinain sa kotse. Mainit ang sikat ng araw sa tuhod ko sa pamamagitan ng windshield. Sa bahay, umupo ako sa tahimik at muling binasa ang trust documents. Pangalan ko, pirma ko, tuntunin ko, walang loopholes, walang mahinang parte. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, marahil mga taon, hindi ako naramdaman na naghihintay na mapili. Pinili ko ang sarili ko. Mamaya sa gabi, nang magsimulang magdilim ang langit, dumating ang isang kotse sa driveway ko. Si Carlo. Dahan-dahan siyang lumabas na parang hindi sigurado kung tatanggapin siya. Hindi ko binuksan ang pinto. Kumatok siya isang beses, pagkatapos ay muli. Sa wakas, sumigaw siya sa pinto. Ma, pakikalmahan mo. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Umupo ako sa sofa, mga kamay sa kandungan. Binago mo ang locks. Binlock mo ang number ko. Gusto ko lang makipag-usap. Mas hindi galit ang tunog niya kaysa nalilito. Na parang taong naghahanap ng mapa pagkatapos mapagtanto na wala na siya sa kamay ang panulat. Sabihin mo lang kung ano ang nangyayari. Hindi ako sumagot. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis siya. Naghintay ako ng 1-0 minuto bago tumayo. Pinanood ko siya mula sa bintana habang dahan-dahang binaligtad ang kotse. Pagod ang mukha sa likod ng manibela. Pagkatapos ay umupo ulit ako at naglagay ng tsa. Asukal, walang gatas. Sinabi ng nanay ko, kung hindi nila marinig ng mahina, maririnig nila ang katahimikan ng mas malakas. Hindi pa kailanman naging maayos ang front yard sa loob ng maraming taon. Biyernes, pinutol ko ang hedges, pinunasan ang porch, pinalitan pa ang basag na bombilya sa ibabaw ng pinto. Hindi dahil may darating, kundi dahil alis ako eventually. At gusto ko na malaman ng bahay na hindi ako tumigil sa pag-aalaga. Hindi kasalanan ng bahay. 43 taon akong nanirahan dito. Lumipat ng 5 si Carlo. Noon pa, paborito niyang ayusin ang mga laruang dinosaur sa windowsill at pangalanan na parang kaklase. Ito si Rebecca at ito si Emares. Fulton. Pangarap kong bahay noon. 3 kwarto, malapad na harap na bintana. Makitid na atik na ginawa kong sewing room. Pinintura ko ang bawat dingding. Nilagyan ng tiles ang kusina pagkatapos mamatay si Franco. Natutunan kong palitan ang gutter screens nang sabihin ng kapitbahay na hintayin ko na lang ang tulong ng anak ko. Matagal ko nang itinigil ang paghihintay. Tanghali na, naglakad ako sa bawat kwarto na may notepad. Sa guest room, lumang dresser na inoffer ko, kina Carlo at Judy nang kailangan nila ng muebles. Sabi nila masyadong dated. Sa hallway, frame cross-stitch mula sa kapatid ko na nagsasabing, "Peace lives here." Matagal nang nakabitin, kaya mas malinis ang dingding sa likod nito kaysa sa pintura sa paligid. Sa back bedroom, dating kwarto ni Carlo, mga kurtina pa rin na may maliit na sailboats. Balak ko nang palitan noon, pero laging may humarang. Sa closet, may dusty box pa rin ng baseball cards at show box na may label na private. Hindi ko binuksan. Sa halip, umupo ako sa gilid ng kama at tumingin sa labas ng bintana. Ang apple tree sa likod na bakuran ay crooked na. Hinila ng panahon patagilid, pero namumulaklak pa rin bawat tagsibol ng matapang, na parang hindi alam na pagod na ito. Nanatili ako roon halos 1 oras, naalala ang panahon na umakyat si Carlo sa punong iyon at na-stalk. Umiyak na parang sirena hanggang lumabas ako ng walang sapatos at galit, hinila ang ladder. Ang paan ng pagyakap niya sa akin pagkatapos, nanginginig pa sa natirang luha. Huwag sabihin sa iba, sabi niya, at hindi ko sinabi. Naalala ko ang unang beses na umuwi siya kasama si Judy. Ang paraan ng pagtingin niya sa bahay ko na parang motel na hindi pa na-review. Cozy, sabi niya. Naalala ko ang paghawak kay Ruby sa unang pagkakataon. Pulang-pula at gusot ang pisngi. Umiyak talaga si Carlo ng araw na iyon. Perfect siya, bulong niya. Naalala ko ang Pasko nang sabihin ni Judy na huwag akong magdala ng pagkain dahil hindi kinakain ng mga bata ang old-fashioned stuff. At nagdala pa rin ako ng pea. Hindi hinawakan ni Rubay. Sabi ni Trent na parang sabon ang lasa. Tumawa sila. Iyon ang taon na tumigil akong magbake para sa kanilang holidays. Pero hindi ako tumigil sa pagbeke. Tumayo ako at sumulat sa notepad. Iwan ang kurtina. Kunin ang quilt. Sa kusina, binuksan ko ang kabinet sa ibabaw ng stove.
Ang baking kabinet ko. Lahat ay nasa lugar pa. Vanilla, cinnamon, brown sugar. Ang mabibigat na measuring cups na binili sa akin ni Franco sa aming 10th anniversary. Balot ko ng maingat at inilagay sa padded box na may label na keep. Kinabukasan, tinawagan ko ang apartment complex na gupitin ko mula sa papel. Mabait na babae ang sumagot na si Teresa. May available pa kaming 1 bedroom, sabi niya. Ground floor, maraming liwanag, at tahimik. Karamihan retirees at teachers. Pinapayagan niyo ba ang pusa? Wala akong pusa, pero nagustuhan ko na pwede. Nag-schedule ako ng viewing sa Martes. Gabi na, umupo ako sa porch na may kumot at mugnang tsaa. Tahimik ang kalye, ilang porch lights sa kabila. Mahinang tunog ng wind chime sa kapitbahay. Naisip ko ang lahat ng gabi na umupo ako rito, naghihintay ng headlight, ng yabag, na may makaalala na buhay ako. Pero hindi sa gabing ito. Gabing ito, nakaupo lang ako. Walang inaasahan, walang gutom. Ako lang sa malamig na hangin na akin pa rin ang pangalan ko, at tahimik pa rin ang tahanan ko. Naisip ko si Carlo. Hindi ko siya miss. Hindi eksakto. Miss ko ang ideya niya. Ang anak na gumagawa ng Lego castles sa coffee table ko. Ang batang mahigpit ang hawak sa kamay ko, habang tumatawid sa kalye. Matagal nang nawala ang batang iyon. Pinalitan ng lalaking hindi makakita lampas sa sariling pangangailangan. Sariling schedule. Baka isang araw ay iyak ko ng maayos. Pero hindi ngayon. Ngayon, may packing akong gagawin. Dumating ang tawag sa linggo ng gabi. Hindi mula kay Carlo, mula kay Rube. Lola, sabi niya. Mas maliit ang boses niya kaysa naalala ko. Ito pa rin ba ang number mo? Nag-pause. Natagpuan ko sa isa sa lumang phone ni Dad. Hindi niya alam na hinahanap ko. Naghintay ako. Gusto kong sabihin na sorry ako sa backyard. Sa lahat talaga. Hindi ako nagmadali na aliwin siya. Ang instinct na iyon, ang magprotekta sa iba mula sa kanilang kahihiyan. Matagal nang nanirahan sa akin. Pero kamakailan ko palang pinalayas. Ano ang pinagsisisihan mo? Tanong ko ng mahina. Huminga siya. Sa hindi pag-usap sa iyo. Sa pagunwari na hindi kita nakita sa library. Sa pagtawa ng sabihin ni Mom ang sinabi niya. Hindi nakakatawa. Gusto ko lang. Tumigil siya. Gusto mo lang makasali. Tinapos ko para sa kanya. Hindi ko agad pinatawad. Ganoon ang totoong paghingi ng tawad, pero sinabi ko, salamat sa pagtawag. Pwede ba kitang makita? Tanong niya. Ako lang. Naisip ko ang P-drawer na inalis ko. Ang Christmas cards na patuloy kong ipinapadala, kahit tumigil na ang pagdating sa akin. Ang paraan ng paghawak niya sa kamay ko, nang tumatawid sa madulas na si Dewal. Sage, sabi ko, punta ka bukas pagkatapos ng klase. Ikaw lang. Huminga siya na parang pinigilan ang hininga buong tag-araw. Sage, nangako ako. Pinatay ko ang tawag at umupo ng tahimik. Lumalamig ang tsaa sa kamay ko. Lunes, maulap at maambon. Uri ng araw na nagpapalambot ng lahat. Nagbake ako ng banana bread. Hindi para sa sinuman. Para lang punuin ang bahay ng mainit na amoy. 4:12, dumating si Rubay. Naka-hoodie na 2 size ang laki at sneakers na nakabukas ang laces. May rimmed ang mata niya na hindi lang maskara. Hindi ako sigurado kung bubuksan mo ang pinto, sabi niya. Hindi ako sigurado kung kakatok ka, sagot ko. Sa loob, umupo kami sa mesa sa kusina. Kinuha niya ang tinapay. Naglagay ako ng tsaa. Sabi ni Mom na baliw ka na, sabi niya, hindi masama. Na pinuputol mo kami. Hindi ako pinuputol. Pinipili ko lang, sabi ko. May pagkakaiba. Tumango siya na parang halos naiintindihan. Hindi kita kinamumuhian, dagdag ko. Hindi rin kita kinamumuhian, bulong niya. Sa tingin ko, ginaya ko lang kung paano sila kumilos. At hindi ko tinanong hanggang nagsimula akong mag-miss sa iyo. Natiklop ang pangungusap na iyon sa loob ko. Gusto kong bumalik, sabi niya. Kung papayagan mo. Tiningnan ko siya. Ang batang ito na pareho pa rin ang mata ni Carlo. Sa 8, bago turuan ng mundo kung paano maging malupit. Pwede kang bumalik, sabi ko. Pero hindi para sa hindi para sa regalo. Para sa katotohanan lang. Kaya ko iyon. Nanatili siya ng 1 oras. Hindi namin pinag-usapan si Carlo o Jody. Tungkol lang sa paalan, libro, pusa na gusto niya pero hindi pinapayagan. Umalis siya na may pangalawang hiwa ng banana bread na nakabalot sa foil. Pagkatapos niyang maglakad pababa ng driveway, pinanood ko siya hanggang sa lumiko. Hindi ako naramdaman na may pag-asa. Naramdaman ko ang katapatan. Gabi na, sumulat ako sa journal. Baka hindi kailangang isara ng malakas ang ilang pinto.
Dahan-dahang ikinukulong lang mula sa loob na may maliit na bintana para sa mga pumupunta ng mag-isa at kumatok ng may pag-iingat. Ang mga sumunod na araw ay tahimik na lumipas. Nag-empake ako ng dahan-dahan, isang drawer sa bawat oras, isang alaala sa bawat oras. Hindi dahil sentimental, kundi gusto kong malaman kung ano ang itinatago ko at bakit. Kung hindi ako pinapalakas, hindi ko dala. Ang apartment viewing ay nakaschedule sa Huwebes ng hapon. Umaga na, maaga akong nagising at gumawa ng matapang na kape. Sinuot ko ang pantalon at blouse, hindi dahil may huhusgahan, kundi dahil ang bagong kabanata ay nararapat sa malinis na tahi. Mas simple ang apartment complex kaysa sa brochure. Pero tama ang pakiramdam. Brick buildings, maayos na flower beds, bench sa ilalim ng puno ng lychee. Binati ako ni Teresa na parang kilala na niya ako. Ground floor, sabi niya, binubuksan ang pinto ng unit isa B. South-facing windows. Tahimik ang kapitbahay, kasama ang init. Maliit ang espasyo, pero tapat. Walang pagkukunwari, walang alingaw-ngaw ng mga boses na lumamig. Malinis na liwanag lang at dingding na naghihintay ng bagong kwento. Pumasok ako sa kusina at hinaplos ang laminate counter. Hindi marmol, pero akin. 4 lang ang burner ng stove, at mahinang humahanggos ang ref na parang may itinatago. Nagustuhan ko. Kukunin ko, sabi ko. Napakurap si Teresa. Hindi mo na ba gusto isipin? Napag-isipan ko na. Sa gabi na iyon, pinirmahan ang papeles. Nagbayad ako ng deposit at nakaschedule ang move-in sa unang araw ng buwan. 3 linggo, sapat na panahon para umalis ng may pag-iingat, hindi nagmamadali. Gabi na, umupo ako sa sala sa gitna ng kalahating puno ng mga bots at sumulat ng bagong address book card. Maria Hemsworth 100 at 28 Willowview Apt isa B. Walang forwarding kay Carlo. Ngumiti ako habang isinuksob sa drawer. 2 araw pagkatapos, dumating ulit si Carlo. Hindi agad siya kumatok. Narinig ko ang kotse bago ko nakita. Nag-idle ang engine ng matagal sa harap na parang nagre-rehearse siya. Nang sa wakas ay tumapak siya sa porch, sinalubong ko siya sa pinto. Hindi ko binuksan. Binlock mo ako, sabi niya, hindi galit, nalilito lang. Binago mo ang lahat. Bakit? Hindi ako agad nagsalita. Tiningnan ko ang mukha niya. Mas matanda kaysa naalala ko. O baka ako na ang tumigil sa pagtingin ng malinaw. Narinig ko ang sinabi ni Judy sa backyard, at narinig ko ang tawa mo. Nagbago ang ekspresyon niya. Hindi ko sinasadya. Alam mo kung paano siya. Nagbibiro lang. Hindi, Carlo. Ang biro ay may punchline. Iyon ay kalupitan na binalot sa katahimikan. Hindi ko alam na nandun ka, bulong niya. Iyon nga ang problema. Napakurap siya. Kaya iyon na. Binubura mo ako dahil sa isang masamang hapon. Gusto kong tumawa. Isang hapon. Ang hapon na iyon ay ang huling dayami sa tumpok na itinayo sa loob ng maraming taon. Taon ng pagiging sidelined, pinapakitaan, binabaliwala, tiniis. Buhay kung saan ako ay maginhawa, pero hindi kailanman isinasaalang-alang. Hindi kita binubura, sabi ko. Pinipili ko lang ang sarili ko sa wakas. Kumunot ang noo niya. Sabi ni Rubay na pinapayagan mo siyang bumisita. Pinapayagan ko, kaya siya lang ang may pass. Hindi. Siya ang humingi na bumalik. Hinintay mo hanggang magsimulang mawala ang pangalan mo sa mga dokumento. Nanigas ang mukha niya. Ito ay tungkol sa pera. Hindi, ito ay tungkol sa dignidad. Tumingin siya sa likod ko sa hallway. Baka inaasahan niyang makita ang lumang side table na may framed school photos niya o basket ng holiday cards na dati kong itinatago. Pero malinis at walang laman ang hallway. Ako pa rin ang anak mo, sabi niya. At ako pa rin ang babaeng nagbigay sa iyo ng higit pa sa nararapat. Humakbang ako pabalik at isinara ang pinto. Hindi sinuntok, isinara lang. Sa bintana, nakita kong nanatili siya sandali. Pagkatapos ay umalis. Gabi na, hindi ako naramdaman na matagumpay. Umiyak ako ng 7 minuto. Tiniming ko. Hinayaan kong maramdaman ang pagkabali. Hindi dahil nagsisisi, kundi dahil ang mga pagtatapos ay nararapat sa respeto. Pagkatapos ay gumawa ako ng tsaa. Tinupi ang isa pang bots, at inilagay sa pinto na may label na keep. Ang mesa sa kusina ay mayroon lang ng mahalaga ngayon. Isang tasa ng tsaa, lampara, mababaw na mangkok ng orange. Ang iba ay na-empeke o na-donate na. Hindi ko na kailangan ng marami. Ang kasya lang sa maliit na buhay. Linggo ng hapon, nag-host ako ng tsaa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi para sa karawan o holiday, para lang sa init. Dumating muna si Marcia na may limp at bag ng crossword books. Pagkatapos si Ida sa kanyang fur-trimmed coat,
kahit 52 degrees. Pagkatapos si Nora, matandang kaibigan mula sa church chore, nananatili ang pabango na parang tagsibol at lumang sobre. Hindi sila nagdala ng pagkain, kahit nag-alok bawat isa. Sinabi ko na hindi yon ang tungkol doon. Nagbake ako ng isang spice cake, wala nang espesyal, sapat lang para hiwaan ng isang beses bawat isa na may natirang hiwa. Umupo kami sa bintana, malambot at maputla ang liwanag ng hapon. Naglagay ako ng tsaa sa chip china ko, ang blue set na nakaligtas sa 2 paglipat, at isang aksidenteng pagkahulog noong 74. Walang nagtatanong tungkol kay Carlo, o Rube o sa bahay. Sa halip, nag-usap kami tungkol sa pananakit ng balikat at presyo ng grocery. Nagkwento si Ida tungkol sa bus driver na naghintay ng 2 minuto habang nagkakaproblema siya sa sukli. Sabi ni Marcia na ang pamangkin niya ay nag-engage sa lalaking nagsusuot ng medyas na may kartuon wall. Nagdala si Nora ng balita tungkol sa poetry group ng library at tinanong kung gusto naming sumali. Ito ang pinakakomportableng naranasan ko sa loob ng maraming taon. Sa isang punto, ang usapan ay bumaba tulad ng lagi kapag mga babaeng lampas 70 ang umiinom ng mainit na bagay ng magkasama. Tahimik ang kwarto, hindi dahil awkward, kundi dahil sa kapunuan. At sinabi ko, alis ako. 3 pares ng kilay ang tumaas, pero walang nag-interrupt. May maliit na lugar ako sa kabilang bayan. Mawawala ako sa katapusan ng buwan. Yumuko si Ida. Alam ba ng anak mo? Hindi niya kailangang malaman. Tumango si Marcia na parang sapat na ang paliwanag. Nanatili sila ng 1 pang oras, tumulong maghugas ng tasa, balot ang extra slice ng keke sa foil, sinabing tatawagan nila ako soon. Nang umalis sila, tahimik pa rin ang bahay, pero hindi walang laman. Naglakad ulit ako sa bawat kwarto, sa pagkakataong ito hindi pa alam, kundi pagpapala. Sa hallway, tumigil ako sa shelf kung saan dati ay may framed photos ng pamilya ni Carlo. Kasal, kaarawan, unang araw ng klase. Karamihan ay naempake ko na, hindi sigurado kung isusabit ko ulit, maliban sa isang nanatili. Larawan ko at ni Franco. Kinunan ng kapitbahay nang tapusin naming pinturahan ang front porch. Pareho kaming puno ng splatter. Hawak ang brush na parang tropyo. Tumatawa siya. Nakasimangot ako sa araw. Kinuha ko ang larawan at binalot sa kitchen towel. Pumunta ito sa box na may label na essentials. Mamaya sa gabi, binuksan ko ang journal at sumulat. 3 babae ang uminom ng tsaa sa kusina ko ngayon. Walang nag-interrupt. Walang nagpaliwanag. Walang nag-correct. Nandoon lang kami ng magkasama. Ang entry na iyon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng Christmas newsletter na dati kong isinusulat. Puno ng kunwaring saya at obligadong pasasalamat. Kinabukasan, nagising ako sa voicemail mula kay Judy. Maikli, malamig. Narinig ko na nakipag-usap ka kay Rube at sabi ni Carlo na hostile ka. Kung ito ang paraan mo para makakuha ng atensyon, talagang nakakalungkot. Pinatugtog ko 1 beses, pagkatapos ay binura. Hostile. Iyon ang tawag nila sa babaeng nagsalita na sa wakas. Iyon ang tawag nila sa katahimikan, kapag hindi na ito nakikinabang sa kanila. Binuksan ko ang back door at lumabas sa bakuran. Amoy ng basang dahon at bahagyang tamis ng lumang damo ang hangin. Naglakad ako ng walang sapatos sa patch ng damo na pinuputol ko mismo sa loob ng mga dekada. Sa malayong sulok kung saan dati ang hardin, madilim pa rin ang lupa. Dahan-dahan akong lumuhod, hindi pinapansin ang sakit sa tuhod, at isinuksob ang mga daliri sa lupa. Nagtanim ako ng 3 buto ng marigold mula sa lumang paper packet na natagpuan ko habang nag-e-empek. 3 lang, hindi para mamulaklak, kundi para markahan ang isang bagay. Alas negatibo, 1:00 oras 42 minuto ng umaga ng Miyerkules. Tumunog ang doorbell ng matalim. Alam kong hindi postman. Dumarating siya sa tanghali, humigit kumulang. At hindi si Kai, na kumatok na parang laging humihingi ng paumanhin. Hindi, ang katok na ito ay practice. Magalang. Nang buksan ko ang pinto, nakatayo si Judy sa mataas na takong na hindi bagay sa panahon at coat na kulay ng basang buto. Perpekto ang lipstick, pero masikip ang mata. Maria, sabi niya na parang binabasa ang salita mula sa clipboard. Jody. Hindi siya humingi ng pahintulot na pumasok. Dumaan siya sa tabi ko na parang naninirahan pa rin siya sa kwento kung saan pinapayagan iyon. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Tumayo siya sa gitna ng sala ko na parang naghahanda ng pitch. Mahigpit ang hawak ng mga kamay sa harap ng purse. Lumabas na ito ng kamay, simula niya. Binlock mo si Carlo. Binago mo ang mga account mo. Si Rubay ay lihim na tumatawag sa iyo. At ngayon narinig ko na aalis ka. Totoo lahat, sabi ko ng kalmado.
Napakurap siya, nabigla sandali sa kawalan ng pagtutol. Kami ang pamilya mo, sabi niya, binibigyan ng bigat ang salita na parang angkla. Hindi mo kami basta mabubura dahil sa isang masamang araw. Tiningnan ko siya. Ang paraan ng pagsusuot niya ng konfrontasyon, na parang alahas, ipinapakita, hindi na darama. Hindi isang masamang araw, sabi ko. Mga taon ng magalang na pagwawalang bahala, ng maligamgam na imbitasyon, ng pagtitiis kaysa pagtangga. Isang araw lang ang nagbukas ng kurtina. Nanigas ang panga niya. Hindi namin kailanman hiniling sa iyo ang kahit ano. Iyon ang problema. Hindi kayo humingi. Inaasahan niyo lang. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Carlo para mag-deserve ng ganito. Naputol siya. Mabuting lalaki siya. Ang mabuting lalaki ay hindi tumatawa kapag may nagtatanong kung bakit buhay pa ang ina nila. Sagot ko, matatag ang boses. Humakbang siya palapit. Sa tingin mo pinaparusahan mo siya. Pinaparusahan mo si Rubay. Nalilito siya, nasaktan, at ginagamit mo siya para patunayan ang punto mo. Nagpaus ako, hindi dahil tama siya, kundi dahil madali pa rin kilala ng guilt ang pangalan ko. Huminga ako. Dumating si Rubay sa akin mag-isa. 16 na siya. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng saradong pinto. Napahamak si Judy. Palagi ka nang gumagawa ng drama. Hindi, sabi ko ng mas matalim. Palagi akong gumagawa ng posible. Ang down payment sa bahay niyo, ang pagbabantay sa bata, ang mga casserole, ang last-minute rides, ang tahimik na pagtitiis sa mga kaarawan nang ilagay ako sa likod ng centerpiece para hindi masira ang aesthetic. Lumiko siya, naglalakad-lakad. Nag-o-overreact ka. Palagi ka nang mahirap. Ngumiti ako noon, pero hindi mabait. Iyon ba ang tawag sa babae, kapag tumigil na sa pagbibigay ng katahimikan? Nagbukas ang bibig niya. Sumara. Pagkatapos ay nakita niya ang mga packed bots na nakastack malapit sa pinto. Talagang ginagawa mo. Ginagawa ko. At ano ang mangyayari kapag nag-iisa ka na sa maliit na apartment na iyon? Kapag wala nang naiwang mag-check sa iyo. Kapag nakalimutan ka na ni Ruby. Magkakaroon pa rin ako ng sarili ko, sabi ko. At mas gugustuhin kong mag-isa ng tapat kaysa mapaligiran ng mga taong natatakot sa presensya ko. Tumingin siya sa paligid na parang tutulungan siya ng mga dingding, na parang sasali ang mga pader. Itinatapon mo ang lahat. Hindi, sabi ko, kinuha ang binder na may trust documents at inilagay sa mesa. Pinipili ko na ang itatago ko. Nanatili si Judy sandali. Pagkatapos ay kinuha ang purse at naglakad patungo sa pinto. Bago umalis, lumingon siya. Huwag mong asahan na tatakbo kami kapag nagbago ang isip mo. Hindi ako tumatakbo, sabi ko. At hindi ko gagawin. Isinara ang pinto na parang punctuation. Mamaya sa gabi, nag-text si Rubay ng isang linya. Umuwi siyang galit na galit. Ayos ka lang ba? Sumulat ako pabalik, perpekto. May mga pintong kailangang isara, Rubay. Hindi ibig sabihin nasa kabilang panig ka. Nagpadala siya ng heart emoji na sinundan ng. Dala ko pa rin ang cookies sa Huwebes. Huwag mong i-cancel. Hindi ko ginawa. At hindi ko gagawin. Handa na ang mga papeles. Tumawag si Lina Huwebes ng umaga. Lahat ay napirmahan, na-file, na-kumpirma. Aktibo na ang trust. Protektado ang mga account mo. At na-update ang will mo. Ikaw na ngayon ang tanging decision maker ng bawat pulgada ng buhay mo. Salamat, sabi ko. 2 salitang mas mabigat kaysa sa karamihan ng confession. Ipinagmamalaki kita, Maria. Ngumiti ako sa telepono. Nakakatawa kung gaano karaming tao ang nagsasabi niyan pagkatapos ka magsimulang magsabi ng hindi. Tanghali na, nasa bangko ako, may binder sa kamay, ibinibigay ang final forms. Bata ang clerk, halos 25, pero tinatrato niya ang mga dokumento na parang sagrado. Nagustuhan ko iyon. I-update namin agad ang beneficiaries, sabi niya. At ito ay nag-authorize ng pag-alis ng anak mo sa lahat ng shared access. Tama. Tumango siya ng may kalmadong efficiency na dati kong naisip na malamig. Ngayon naiintindihan ko na. Handa lang siya, katulad ko. Pagkatapos, naglakad ako ng 2 block patungo sa post office at kumuha ng K para sa bagong e-botch. Nang tanungin ang forwarding address, tinanggihan ko. Ang sinumang talagang kailangang makahanap sa akin ay alam na kung saan ako. Sa bahay, malambot ang liwanag ng hapon sa pamamagitan ng kurtina. Gumawa ako ng bagong tasa ng tsaa at kinuha ang huling envelope, ang medical directive ko. Kopya para sa bagong doktor ko. Isa pa para sa safe botch. Parang tahi ng huling sinulid sa damit na inaayos ko sa loob ng maraming taon. Alas negatibo 3:30, dumating si Rubay. Nagdala siya ng chocolate chip cookies sa plastic container
at magazine na may kiss kung anong uri ng bulaklak ka. Umupo kami sa porch na kumakain ng cookies at nag-circle ng sagot gamit ang lapis. Ako daw ay lilak, tahimik, mapagmasid, madaling maliitin. Si Rubay ay marigold. Matatag at mahirap bunutin. Binasa niya ng malakas, nakangiti. Tama iyan. Nang maubos ang cookies, nakaupo lang kami. Mahina ang pag-ugoy ng mga binti niya sa ilalim ng bench. Sabi ni Dad na tinatablan mo ang likod ng pamilya. Hindi ako agad sumagot. Nasaktan siya. Dagdag niya ng mas mahina. Hindi naman dahilan iyon. Pero iyon ang pinag-uusapan niya. Kung dayon, sa wakas ay may napag-usapan siyang mahalaga. Sabi ko. Tumingin siya sa kandungan. Miss ko ang dating ikaw. Hindi, sabi ko. Mismo ang bersyon ko na hinayaan ang sarili na burahin ng tahimik. Hindi yon ako. Iyon ay pag-survive. Tumango siya. Naiintindihan ko na. Nanatili kami ng matagal pa. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang nakatuping papel. Sketch lang. Sabi niya nang bigla mahiya. Ginawa ko kagabi. Hindi ko alam kung maganda. Binuksan ko. Lapad na drawing. Magaspang pero malinaw. Isang babae na nakaupo sa upuan, tuwid ang likod, nakatingin sa harap. Sa harap niya, chessboard. Sa panig niya, 2 piraso lang. Sa kabilang panig, buong set. Pero nasa winning positions ang mga piraso niya. Hindi pa tapos, sabi ni Rubay. Nagsisimula lang siyang maglaro ng laro niya. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko kaya. Hinawakan ko ang kamay niya. Pwede ko bang isabit sa bagong apartment? Tanong ko. Sumilaw ang mata niya. Talaga. Habang nagiging peach ang langit sa likod ng mga bubong, tumayo siya para umalis. Alam ko na hindi ito nag-ayos ng lahat, sabi niya. Pero gusto kong nandito kung papayagan mo. Papayagan kita, sabi ko. Pero kung ano ka talaga. Walang pagkukunwari. Ngumiti siya. Hindi nagkukunwari ang marigold. Pagkatapos niyang umalis, umupo ako ng matagal na mag-isa. Ang drawing sa kandungan ko, tahimik ang bahay sa paligid ko. Lahat ng papeles na pirmahan. Lahat ng desisyon ginawa. Wala ng pahintulot na hingin. Wala ng pag-asa sa imbitasyon na huli o mababaw. Tapos na, hindi mapait, kundi matatag. Bukas ay magsisimula akong mag-empake ng huling mga bots. At pagkatapos nyon, mas mahusay kaysa pag-asa. Espasyo. Dumating ang moving day ng tahimik. Walang seremonya. Nagising ako bago sumikat ang araw. Gumawa ng kape sa parehong chip, mug na ginagamit ko sa loob ng mahigit 20 taon. At tumayo sa kusina isang beses pa. Walang sapatos, malamig ang linoleum sa paa ko. Hindi pa umaabot ang liwanag sa bintana. Pero hindi ko kailangan. Alam ko ang bawat pulgada ng bahay na ito sa dilim. Dumating ang mga mover alas negatibo, 9 ng matalim. 2 batang lalaki, magalang, mabilis. Medyo nagulat sa kaunting bots ko. Maayos ang label ko. Kusina, keep, closet, donate, kwarto, memories, at isa na may label na huwag buksan pa. Hindi sila nagtanong. Tanghali na. Halos walang laman na ang bahay. Pagod na ang mga dingding, na parang humihinga. Naglakad ako sa bawat kwarto ng dahan-dahan. Ang mga daliri ko ay humahaplos sa mga ibabaw isang beses pa. Hindi para kumapit, kundi para magpasalamat. Sa hallway, tumigil ako kung saan dati ang height marks ni Carlo. Matagal nang pininturahan. Naramdaman ko pa rin ang mga ukit kung banayad ang pagpindot. 5 taong gulang, 7, 11. Buhay na mga pulgada na hindi na mababalik. Hindi ako umiyak. Naglagay ako ng maliit na envelope sa top drawer ng walang laman na hallway table. May isang susi at note na simple lang. Tinuruan ako ng bahay na ito ng lahat. Salamat. Pagkatapos ay ikinulong ko ang front door at hindi lumingon. Amoy fresh paint at bagong simula ang apartment. Inilagay ng mga mover ang mga bots kung saan ko hiningi. Sobrang tip ko sa kanila. Hindi ko pinansin. Nagdala si Teresa mula sa opisina ng welcome packet at maliit na halaman. May birding bagay, sabi niya. Para sa windowsill mo. Maliit na succulent sa ceramic pot na hugis pusa. Inilagay ko sa tabi ng lababo sa kusina at bumulong. Sa tingin ko magkakasundo tayo. Ang unang binuksan ko ay ang kettle. Pangalawa ang drawing ni Rubay. Isinabit ko malapit sa bintana kung saan hinawakan ng liwanag. Ang mga lapis na linya ay kumikislap na parang bagong guhit. Gabi na. Gumawa ako ng toast at kinain sa balcony na nakabalot sa kumot. Walang ingay. Hangin lang at paminsan-minsang tunog ng telebisyon ng iba sa dingding. Hindi ako naramdaman na nawawala. Naramdaman ko ang pagiging maluwang. Kinabukasan, binuksan ko ang huling bots. Sa loob ang essentials. 2 damit, pares ng sapatos,
lata ng buttons na nakolekta ko sa loob ng mga dekada, at isang sulat na nakatupi sa tatlo, bahagyang yellow sa gilid. Sulat kamay ni Franco, ang sulat na isinulat niya bago ang operasyon, ang hindi niya niligtas. Kung may mali, huwag kang tiklop. Manatiling bukas. Manatiling mainit. Mabuhay nang hindi nakakuyom ang kamay. May higit kang lakas kaysa alam mo. Inilagay ko sa payhong drawer kung saan itinatago ko ang will ko. Tanghali na, nagbake ako sa bagong oven sa unang pagkakataon. Banana bread. Muli, ngayon ay ritual na kaysa recite. Habang nagbibake, napuno ang buong apartment ng pamilyar na amoy. Ipinikit ko ang mata at ngumiti. 4:00, dumating si Rubay na may school bag at bagong pasa sa pisngi. Wala namang seryoso, sabi niya, marka lang ng volleyball sa GYM. Nagdala ako ng jam, sabi niya, hawak ang maliit na garapon. Fig at iba pa. Sa tingin ko bagay sa iyo. Umupo kami sa maliit na mesa sa bintana. 2 hiwa na mainit na tinapay sa pagitan namin. Makapal at mabagal niyang nilagyan ng jam. Pagkatapos ay tumingin. Ito ba ang pakiramdam ng kapayapaan? Hindi lahat, sabi ko. Pero isang sulok nito. Kumain siya gamit ang 2 kamay na parang noon nang maliit pa siya. Mga mumo sa napkin. Nagkwento siya tungkol sa batang sa klase na gumuhit ng balbas sa mask at ipinadala sa prinsipal. Tungkol sa English teacher na nagsabi ng ng 34 beses sa isang lecture. Tungkol sa kung gaano kagalit si Judy sa akin dahil tinanggihan ko ang birthday invitation. Sabi niya na gumagawa ka ng eksena sa sarili mo. Hindi ako gumagawa ng kahit ano. Sabi ko lang na hindi ako pupunta kung saan hindi ako gusto. Sinabi ko sa kanya na gusto kong pumunta pa rin. At sinabi niya na hindi niya ako mapipigilan. Pero hindi niya ako ihahatid. Naglakad ka. Hindi. Hininam ko ang bike ni Lolo. Masama ang kondisyon. Pero nakarating ako. Ngumiti ako. Magugustuhan iyon ni Franco. Ilock mo sa balcony, sabi ko. Ayusin natin ng magkasama. Sumilaw ang mata niya. Talaga. Pagkatapos niyang umalis, pinanood ko ang paglubog ng araw sa likod ng mga puno sa labas. Hindi ko na-miss ang bahay. Hindi ko na-miss ang katahimikan ni Carlo o ang sideways smile ni Judy. Hindi ko na-miss ang dating bersyon ko na bumubulong. Baka sa susunod makita nila ako. Dahil ngayon nakikita ko ang sarili ko at hindi ko kailangan ng pahintulot para mabuhay. 1 linggo pagkatapos ng paglipat, naibenta ang bahay. Tumawag ang realtor na ang offer ay dumating ng bahagya sa itaas ng asking. Matandang mag-asawa, walang anak, naghahanap ng tahimik at kasaysayan, sabi niya. Halos tumawa ako. Nahanap nila ang pareho. Hindi ako bumalik, kahit para sa walkthrough. Binigyan ko si Charles ng power of attorney para sa sal. Pinirmahan ang kailangan, at pinakawalan. Tumawag siya ng matapos. Tapos na, sabi niya. Nagkasalamat ako. Pagkatapos ay pinatay ang tawag at tumayo sa gitna ng apartment ko. Hindi malaki, pero bawat pulgada ay akin. Nagbukas ako ng bagong bank account para sa donation sa shelter. Hindi ko inilagay sa will. Ibinigay ko ngayon. Pumunta ako mismo, ibinigay ang check sa director at sinabi. Para ito sa mga babaeng umalis ng walang sapatos. Tinitigan niya ang halaga at nagsimulang umiyak. Hindi ako. Natapos ko na ang pagiyak ko. Hindi ito lungkot. Ito ay hangarin. Gabi na, gumawa ako ng sopas. Hindi para sa sinuman, hindi para sa okasyon. Basta gusto ko ang paraan ng paglamlam ng leeks sa mantikilya. Tahimik ang radyo sa background. Ilang jazz station na walang ad. Saxophones at malambot na ritmo na hindi humihingi ng palakpak. Kumain ako sa robe. Nakatayo sa tabi ng stove. Walang table setting, walang paliwanag. Gutom lang na natugunan. 8:30, tumunog ang buzzer. Hindi ako naghihintay ng sinuman. Nang sagutin ko, narinig ko ang boses ni Rubay. Pwede ba akong pumasok? Siyempre. May dala siyang showbots at naka-oversized sweatshirt na nakabalot ang manggas sa kamay. Ano ang nasa bots? Mga bagay na hindi ko pa handa itago sa bahay, sabi niya. Sa loob, notebook, phone charger, necklace na hindi bagay sa taste ni Judy. Larawan niya at ako sa zoo ng 5 siya. May tsokolete sa mukha niya. Nakakalimutan ko ang araw na iyon. Hindi siya. Ayaw kong tumira doon kapag matanda na ako. Sabi niya bigla na nakaupo ng cross-legged sa sahig. Kasama sila, ibig sabihin. Hindi mo na kailangan, sabi ko, pipili ka, kahit galit sila sa akin. Lalo na noon, tumango siya, mapag-isip. Sa tingin mo ba maaring magbago ang tao? Minsan. Pero sa tingin ko mas magandang tanong ay, maaba silang tumigil sa pagkukunwari? Tumingin siya sa akin. Galit ka pa ba?
Wala na. Nanatili si Rubay hanggang halos alas negatibo, 1:00 oras. Hindi namin pinag-usapan si Carlo. Hindi siya humingi ng kwento tungkol sa kanya. At hindi ko inyalo. May mga sinulid na hindi kailangang itali. Nang umalis siya, niyakap niya ako ng mas mahigpit kaysa dati. Kinabukasan, naglakad ako sa corner store para bumili ng gatas. Tumango sa akin ang lalaki sa counter na parang bahagi na ako ng routine. Ikaw ang banana bread laddie, sabi niya. Ang bata na may bike ay madalas magkwento tungkol sa iyo. Ngumiti ako. Ako iyon. Bumili ako ng newspaper dahil pwede ko at binasa sa balcony na nakatupi ang paa. Patuloy pa rin ang mundo. Dumating pa rin ang bill. Pero hindi na mabigat ang katahimikan sa dibdib ko. Pahinga na ito. Mamaya sa linggong iyon, dumating ang sulat. Walang return address, pero sulat kamay ni Carlo. Dahan-dahan kong binuksan. Ma, hindi ko alam kung paano ayusin ito. Hindi ko alam kung gusto mo. Nagsabi ako ng mga bagay na hindi ko na mababawi. Hinayaan ko ang mga bagay na mangyari. Dapat ay pinigilan ko. Hindi ko alam kung paano maging lalaking nararapat sa iyo. At natatakot akong huli na para matuto. Pero araw-araw na nagkukwento si Rubay tungkol sa iyo. Iba na siya, mas matapang, at galing iyon sa iyo. Pasensya na. Sana isang araw ay papayagan mo akong subukan. Tinupi ko ang sulat at inilagay sa drawer. Hindi pagpapatawad, hindi pagtanggi, espasyo lang kung saan maari itong magpahinga, hindi ginagambala. Gabi na, sumulat ako sa journal. Wala na akong galit, wala nang takot. Hindi na ako naghihintay sa bintana. Hindi nanonood sa porch. Hindi na ako nakalimutang bisita sa mesa ng iba. Nagtatayo ako ng sarili ko. Sa araw na ako ay 73, nagising ako ng walang alarm. Walang balloons, walang surprise text mula sa kamag-anak na naalala ako isang beses sa isang taon. Walang brunch reservation o gift bag na naiwan sa hagdan. Liwanag lang ng umaga sa malinis na kurtina. Tunog ng ulan sa malayo. At malambot na hininga ng buhay na akin na lang ngayon. Gumawa ako ng pancakes, 2. Kinain na may honey at hiniwang peras. Pagkatapos ay umupo ako sa gitna ng maliit na apartment na may prop na larawan ni Franco sa upuan at sinabi, "Well, nakarating tayo, hindi ba?" Tanghali, dumating si Rubay. Nagdala siya ng red tulips. Nakabalot pa sa pepper sleeve mula sa florist. "Hindi ka birthday cake person," sabi niya. Kaya nagdala ako ng bulaklak na para sa matatanda. Nagbigay siya ng maliit na envelope. Sa loob ay card na ginawa niya mismo. Pinintura, hindi guhit. Sa harap ay simpleng imahe. 2 upuan sa porch, isa walang laman, isa may tasa ng tsaa sa armrest. Sa loob ay nakasulat, "Salamat sa pag-iingat ng upuan para sa akin." Nagsaa at toast kami at nag-usap tungkol sa final exams niya. Plano niya magtrabaho part-time sa shelter sa tag-araw. At kung paano niya sinusubukang hikayatin ang paaralan na mag-start ng support group para sa mga batang hindi naramdaman na tahanan ang tahanan. Tinanong niya kung pwede niyang gamitin ang pangalan ko. "Kung gagamitin mo para sa totoo," sabi ko. Tumawa siya. "Iyon lang ang paraan ko ngayon." Bago umalis, sinabi niya, "Iba ang itsura mo." "Iba ang pakiramdam ko," sagot ko. Tiningnan niya ako na parang nag-i-inventory. Mukha kang taong hindi natitinag. Pagkatapos niyang umalis, umupo ako sa balcony na may libro na matagal ko nang gustong basahin sa loob ng 15 taon. Nabasa ko ang 3 kabanata. Pagkatapos ay inilagay ko. Hindi dahil pagod, kundi dahil hindi ko na kailangang tapusin ang mga bagay para lang patunayan na kaya ko. Kinabukasan, nagpadala ako ng donasyon sa legal fund para sa matatandang babae sa housing disputes. Hindi ako naglagay ng note, check lang at pangalan ng trust. Tahimik na inilagay na parang bato sa tamang kamay. Nagtanim din ako ng basil sa maliit na clay pot. Medyo nalanta sa unang mga araw. Pagkatapos ay tumuwid. Lumingon sa bintana ng kusina na parang gumawa ng desisyon na mabuhay. Isang umaga, may text mula kay Carlo. "Happy birthday, Ma." Hindi ako nagpadala ng card. Sa tingin ko, hindi ko pa napapakinabangan yon. Gusto ko lang malaman na nandito pa rin ako. Hindi ako sumagot, hindi sa galit, dahil hindi lahat ng tawad ay kailangang sagutin. May mga tawad na kailangan lang tumama ng tahimik sa lugar, kung saan dati ay binabalewala ang pinsala. Gabi na, inimbita ko sina Marcia at Ida. Hindi makakasama si Nora. Nahawa siya ng sipon, pero nagpadala ng crossword na gupit mula sa papel na may note. 12 down ang nagpaisip sa iyo. Ang sagot ay Anchor. Nagsaa kami at tumawa tungkol sa tuhod at politika at kung paano nagsimula mag-beard, watching si Teesa mula sa leasing office sa hallway niya. Nagdala sila ng cherry pea at pangako
na babalik sa susunod na linggo. Pagkatapos nilang umalis, tumayo ako sa pintuan sandali at nakinig. Hindi para sa yabag na umaalis o sa pagbabalik ng katahimikan, kundi sa tunog ng bahay na muling napuno, sa pagkakataong ito ng tamang uri ng ingay. Gabi na, bago ko patayin ang ilaw, sumulat ako sa journal sa huling pagkakataon sa volume na iyon. Tinanong nila kung bakit ako buhay pa. Ngayon ay masasagot ko, upang maalala ang aking pangalan, upang magtakda ng sarili kong mesa, upang panatilihing bukas ang pinto ng sapat para sa mga kumatok na malinis ang kamay.